Pagpasok niya sa kabahayan, malinis dito. Kumuha siya ng prutas sa ref at kinain. Naupo muna siya at in-enjoy ang upas. Uminom siya ng tubig bago tuluyang umakyat sa kanyang kwarto. Naligo muna siya. Ang lagaslas ng tubig na nagmumula sa kanyang shower ang nag-aalis ng frustration na kanyang nadarama. Ang nangyari sa pagitan nila ni Rafael kanina masyadong mabilis. Nabitin siya. Di ganon ang pangarap niya pagdating sa kama. Bigla bumukas ang pinto ng kanyang banyo. Gulat na gulat siya. Daddy, bakit po kayo nanggugulat? Hawak niya ang kanyang dibdib na malakas ang tibok. Kanina pa kita hinihintay, hindi mo man lang ako tinawagan? Nagubad to ng saplot sa katawan. Sabay tayong maligo. Baka hindi po tayo matapos kung magkasabay tayo. Nag-aalala na niyang sagot dito. Grabe ka naman, matatapos tayo, matagal nga lang. At doon, kung ano-ano na naman ang ginawa nito sa kanya sa loob ng 2 oras. Sabik na sabik to dahil hindi sila nagkasama sa loob ng 1 linggo. Marami na naman tong baong style na sa edad nito hindi aakalain, ganun pa ito ka-active pagdating sa ganong bagay. Minsan nagsasisi siyang pinatulan niya ito pero madalas hindi, lalo na ako nagpapaligaya siya ng matanda. 1 linggo na magmula nang di umuwi ng bahay ang asawa niya. Kinalungkot yun ni Atalia, ngunit naisip na lang niya na baka pinipigilan lang nitong sarili kaya hindi ito umuwi. Alam ng lalaki hindi niya pa kayang ibigay ang responsibilidad na dito. Nagtatawagan naman sila through video call. Pinakita pa nito sa kanyang itsura ng penthouse. Maganda na nga yun, hindi na mukhang function hall. Maganda ang kulay puti at brown na liner ng mga pader. Namimisa na rin niya naman ito. Sobra, kaya minabuti niyang sorpresahin na lamang to. Nagulat pa ang mga biyanan niya na makita siya, bihis na bihis. San ka pupunta, Atalia? Sinalubong siya ni Elma na nakasuot ng pangsakang damit. Papasok na ako, Mommy. Kailangan ko na pong tulungan si Rafael. Okay ka na ba, Iha? Tanong ni Luis. Ipapahatid pa ba kita sa driver? Naku, hindi na po. Kaya ko naman mag-drive. Nginitian niya ang mga ito. Pagbabalot ko pa sana ng pagkain si Rafael. O sige, kumain ka na at ayusin ko ang pagkain dadalhin mo. Alam ba niya na pupunta ka doon? Hindi po, susurpresahin ko lang po siya. Luis, kumuha ka naman ng honey ng mga hinarvest nating grapes. Marami doon sa may basket, saka yung strawberry. Okay, honey, sagot ng binan niya. Nako, sigurado matutuwa si Rafael kapag nakita ka. O sige, doon muna ako sa kusina. Gigising ko ba si Daddy para makapagpaalam ka? Wag na po, Mommy, okay lang po. Pakisabi na lang po mamaya na umalis na ako. O sige, kumain ka lang dyan. Iniwan na siya ng kanyang biyanan. 1 linggo din siyang nagmukmok. Panahon na siguro para bumangon at ayusan ang sarili. Naisip niya na kahit anong gawin niya, hindi niya na maibabalik ang 3 taong pinakamamahal niya. Di naman siguro magagalit ang mga to kung sakaling magiging masaya na siya at tatanggapin ang pagkawala ng mga ito. Kailangan niya ituloy ang buhay. Baka mapabayaan niya ang lahat. Ngayon pang nagtapat si Rafael sa kanya na gusto siya ng lalaki. May nakikita siyang pag-asa para sa kanila kaya dapat lang paglaanan niya to ng oras para di na mauling mamaling kay Clarice ang paningin nito. Ma'am, good morning po. Bati ng mga nadaraanan niya sa labas. Mabuti po at nakabalik na po kayo. Kailangan na natin magtrabaho. Marami ng pending na gawain eh. Dumiretso siya sa opisina nila. Naroon si Clarice nakaupo sa lamesa ni Rafael. Tumigil siya saglit. Napatayo si Rafael pagdating niya. Atalia, okay ka na ba? Sinalubong siya ng asawa, ngunit iniwasan niya ito. Yeah, okay lang ako. Ikaw? Mukhang okay na okay kayong dalawa. Don't worry, Atalia. I took care of him and of course, kasi boyfriend ko siya. Sa bagay, enjoy kayo. Huwag niyo na akong pansinin dito. Magtatrabaho lang ako. Sabi niya sa dalawa. Rafael, baby, ano nga ba yung pinag-uusapan natin? Hinila ni Clarice si Rafael palayo sa kanya at pinipilit magkwento. Mamaya na, magtatrabaho na rin muna ako para matapos na kaagad. Halata niya sa dinig ni Rafael na nag-aalala ito sa pagdating niya. Okay, lalabas na muna ako. Anyway, welcome back, Atalia. Paalam ni Clarice sa kanya. Nginitian lamang niya ang babae at hindi na nga nagsalita pa. Paglabas nito, ramdam niyang hindi mapakali si Rafael. May pinadala nga palang pagkain ng mommy mo sa'yo. Iniabot niya ang paper bag dito. Salamat. Kinuha nito ang paper bag sa kanya. Atalia? I miss you. Mukha namang hindi. Huwag na tayong maglokohan pa dito. Dalawa lang naman tayo eh.
Yung nakita mo kanina, nag-uusap lang kami ni Clarice. Wala naman akong pakialam kung anong ginagawa ninyo. Pero sana wag naman dito at baka may ibang makakita sa inyo. Kaya pala hindi ka umuwi. Nag-e-enjoy ka pala talaga dito? Pero okay lang naman sa akin, at least alam ko na sinungaling ka. At anong pinagsinungaling ko sa'yo? Wala. Saka mo na lang ako kausapin, marami akong gagawin. Hindi na siya sinagot ni Rafael pero ramdam niya na nakatingin to sa kanya. Hindi lang siguro siya malapitan dahil bad trip na siya. Nagtrabaho na nga lang siya ng umagang yon. Pagsapit ng tanghali, dumating na naman si Clarice. Napakending-kending na animoy bibe. Babe, meron akong dalang mga kumain para di niya na hiniyaan na makasingit pa si Rafael. Tumayo na siya at nagmarcha pa palabas. Nainit ang mga mata niya sa dalawang iyon. Pagdating niya sa cafeteria, walang masyadong tao. Nag-order na siya ng kakainin niya. Tumunog ang phone niya. Si Rafael iyon. Hindi na siya nag-abalang sa gupitin pa. Nagmamadali siyang kumain, saka lumabas para lang mag-coffee. Isang oras din ang break time nila. Pagbalik niya sa office, si Rafael na lang ang naroon. Nakaupo lamang to sa swivel chair, nawaring nag-iisip. Atalia, can we talk? Tanong nito sa kanya. No, maiksi niyang sagot sa lalaki. Please, spare me a minute to. Kinabit niya ang iPads niya sa tenga at saka nagpatugtog ng malakas. Di niya na pinakinggan ng lalaking sinungaling na ito. Sobrang busy siya. Dahil na-approve din ang araw na yon ng isang proposal. Masaya rin siya na kahit papaano hindi niya namalayan ang pagtakbo ng oras. Nawala ang lalaki sa kabilang lamesa. Malamang na kay Clarice na naman ito. Mag-early out pa siya at sigurado pupunta muna siya kay amihan at maglalabas ng sama ng loob. Inayos niya ang kanyang mga gamit at sinigurado niyang wala siyang maiiwanan. Binitbit niya na ang bag. Tatawagan na lang ang mga binan para magpaalam at di naman mag-alala ang mga ito. Kailangan niyang ihanda ang sarili. Isa sa mga araw na to maging single na lamang siya bigla. Sumakay na siya sa elevator patungo sa kanyang kotse na nasa parking area. Pagkasakay niya, hindi pa niya nabubuksan ang makina. Nakita niya dumaan si Clarice at Rafael na may dalang milk tea. Harap-harapan na talaga. Yamot na yamot niyang sabi. Nag-aalala siya sa inaasal ni Atalia. Alam niyang mali ang ginagawa niya, ngunit di niya man maitaboy si Clarice. Baka mamaya, magpakamatay na naman ito. Baby, kumain ka na. Alok ni Clarice sa kanya. Sige, kumain ka lang, sagot niya. Dumating lang si Atalia, parang nataranta ka. Bakit? Baka malaman ni Lolong tungkol sa'yo. Pagsasinungaling niya sa babae. Sinubukan na niyang tawagan si Atalia kanina, subalit hindi ito sumasagot. Pagtunog ng phone niya, akala niya si Atalia, isa pala nilang kliyente. Yes, sir? Tanong niya rito. Oh, sir, sige po. Papupuntahin ko po kayo. Walking distance lang po dito yan. Okay po. Sa kanya ibinaba ang tawag nito. Sino yun? Tanong ni Clarice. Si Sir Alano, nandyan siya sa hotel sa malapit sa Western New. Pupuntahan ko lang. Kinuha niya ang coat at saka nagmamadaling lumabas. Sasama ako. Hindi pwede. Kilala na ng asawa ko, ano ka ba? Sabihin mo sekretary mo ko. Alam ng lahat na ex kita. Sinong maniniwala na sekretary lang kita? Teka, paano tong food? Baka doon na lang ako kumain. In-invite ako ni sir? Okay, sagot ng babae. Dumaan siya ng cafeteria pero wala si Atalia doon. Aayain sana niya ito. Wala doon ang babae. Lumabas siya para hanapin to ngunit di niya matagpuan. Nakakahiya kay Mr. Alano kung di siya makakarating kaagad. Di niya napansin ang asawang nakatalikod papasok naman ng building. Naglakad na siya patungo sa hotel kung saan siya hinihintay ni Mr. Alano. Mabilis na naging usapan nila ng baklang kliyente. Alam niyang nais lang nitong makita siya kaya ito nakitapagtagpo sa hotel. Wala rin tong kasamang iba. Akala ko kasama mong asawa mo, iho. Tanong nito sa kanya. May pinuntahan lang po siya dito kaya po hindi ko nakasama. Pagdadahilan niya. Anyway, magandang construction ng building na pinapagawa ko. Salamat sa team ninyo. Salamat po at nagustuhan ninyo. Masaya niyang tugon. Kilalang mayaman na matandang to kahit alam niya, magandang pandagdag sa portfolio ng company nila ang pinapagawa nitong building. Maraming kilalang celebrities at negosyante si Mr. Alano. Alam niya marami itong kakilalang maingganyo na sa kanila magpagawa at magpa-design ng mga bahay at building.
Isa pa sa pinakamaganda nilang nagawa ay ang mga subdivision na pagmamayari nila, kaya lalo silang nakilala sa ganitong larawan. Ang mga magulang niya ay nakontento sa simpleng buhay pagsasaka, kaya't sila ni Atalia ang nagtataguyod sa negosyo ng pamilya. Pagkatapos makipag-usap na medyo matagal, nagpaalam siya rito. Paglabas niya, nakaabang na si Clarice sa may pintuan ng hotel. Anong ginagawa mo dito? Humawak to sa braso niya. Kanina pa nga ako dito, ang tagal mo naman. Bibili kasi ako milk tea. Ibili rin natin si Atalia. O sige, halika na. Dapat nag-message ka na lang para hindi ka na lumabas. Gusto ko lang naman makasama ka, yun lang naman. Napabuntong hininga na lamang siya. Tara na, bumili na tayo at medyo hapon na. Subalit pagdating nila sa opisina, wala na doon si Atalia. Pati mga gamit nito wala na rin. Mukhang umuwi ng asawa niya. Wala na siya? Wika ni Clarice. Sayang naman ang binili nating milk tea. Di man lang ba nagpaalam sa'yo? Hindi. Malungkot niyang tugon. Napakunot ang noo ni Clarice. Bakit masyado kang affected? Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Dahil nga kay... May relasyon ba talaga kayo? Tanong ni Clarice sa kanya. Hindi siya nakapagsalita. So, totoo pala ang hinala ko tungkol sa inyong dalawa. Paano ko, Rafael? Akong labis na nasasaktan sa mga ginagawa mo. Umiiyak na sabi ni Clarice. Hindi ko akalaing sa lahat ng sakripisyo ko para sa'yo. Makukuha mo pa akong lokohin. Kulang pa ba, ha? Kulang pa ba? Hindi ko mapipigilan ang damdamin ko, Clarice. Pasensya ka na kung hinayaan kong mahulog ako kay Atalia. Mahal ko siya. Paano ko? Sana man lang hinayaan mong pumili ng patas ang puso mo at sana, nung nagdesisyon kang ipagpalit ako, may laman man lang ako kahit konti. Minamahal kita, Rafael, alam mo yan. Ikaw ang buhay ko. Clarice, please. Huwag mo naman sanang hayaang mawasak ang buhay mo nang dahil sa akin. Baka talagang ang pagkakataong to'y hindi para sa atin. Ngumiti si Clarice ng mapait. Okay. Kung talagang siya ang gusto mo, baka hindi ka talaga para sa akin. Pero hayaan mong makausap ko siya para maipaubaya na kita sa kanya. Lumuluhan itong sabi. Salamat. Niyakap niya ito. Alam kong nauunawaan mo ko. Alam ko, Clarice. Alam ko. Maaari ba kitang halikan kahit sa huling pagkakataon man lang? Oo naman. Inalikan niya to sa mga labi. Akala mo siguro papayag ako magpatalo na lang basta-basta sa'yo, Atalia? No way. Akin lang si Rafael. Akin lang siya. Sabi niya sa isipan. Pinindot niya ang kamera ng kanyang relo. Kinunan niya ng picture. Ginagawa nila ni Rafael. Salamat, Clarice. Salamat. Inawakan pa siya ni Rafael sa mga pisngi. Paglabas niya ng opisina nito, tinawagan niya si Atalia. Bakit? Kailangan natin mag-usap, Atalia. Tapusin na natin ang lahat. Okay, saan? Sinabi niyang lugar, sa Western U, kung saan nakipagkita si Rafael kay Mr. Alano. Walang sino man maaaring manapak sa kanya. Handa siyang pumatay para sa sarili. Tinatak niya na sa sarili niya na kanya lang si Rafael. Isa pa magagalit sa kanyang daddy niya, baka sabihin pa noon na wala na naman siyang silbi. Dahil si Rafael lang, hindi niya pa makuha. Nagmamadali siyang pumunta sa lugar na tagpuan nila ni Atalia at nagpa-reserve ng table for two. Nagpapractice na siya ng mga sasabihin sa babaeng karibal. Gagamitin niya ang mga natutunan niya sa panggigil tripping kay Rafael. At kung hindi naman umubra sa babaeng yon ang kanyang teknik, gagamitin niya ang plan B. Pumasok na ang hinihintay niyang babae. Kumukulo talaga ang dugo niya dito noon pa. Yon ay dahil ramdam niya sa sariling may gusto to kay Rafael. Mukhang yung plan B ang magagamit niya sa babaeng to. Di na niya kailangan ng plan A. Magbumukha siyang mahina kapag ginawa yun niya. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Oh, anong kailangan mo? Tanong ni Atalia. Maupo ka para malaman mo kung ano ang pag-uusapan natin. Nakakapasong tingin ang ipinukol sa kanya ng babae. Nagiinit na atang ulo niya. Ano namang problema ng babaeng to? Tawag ng tawag. Ines na ines siya. Di sana niya to sasagutin, ngunit na curious siya kung anong nais itong sabihin. Oh, bakit? Paalis na sana siya ng parking nang tumawag ito. Mag-usap tayo? Sagot ni Clarice. Para saan pa? Tapusin na natin ang lahat. O sige, saan mo gusto? Sa Western U. Sige, ngayon na. Marami kasi akong ginagawa. Binabanan niya ang tawag na yon. Baka kung ano-ano na namang kagagahan na maisipan ng babaeng yon. Naiinis pa naman siya dahil may kakapalan na mukha nito at feeling asawa lagi. Bumaba siya ng kotse.
Lalakarin na lang niya ang papunta sa naturang hotel. Baka may bago na namang pasabog itong Clarice na ito. Wala nang ginagawang matino kundi manira ng buhay at maging plastic na tao. Nasa pinto pa lang siya ng hotel, natatanong na niya sa lounge area ang babae kung saan po pwedeng kumain. Para tong tanga na nagsasalita mag-isa. Siguro nag-a-adlib para mas magandang drama ipapalabas nito. Sana nag-artista na lang to. Masyado tong maraming alam na kaartehan. Nakita na siya nito at ngumiti ito ng uuyam. At tinitingnan siya nito mula ulo hanggang paa. Itong si Clarice literal na plastic, lalo na kung siyang kausap. Pinaglihi ata to sa orokan, plastic na makapal pa. O bakit? Tanong niya dito na hindi man lang nag-abalang umupo. Maupo ka muna. Nakakahiya naman kung mag-uusap tayong nakatayo ka, hindi ba? Huwag kang mag-alala, ako magbabayad dito. Mukha ka kasing pulubi. Pangahamak ito sa kanya. Sige, saan ka kumuha ng pera? Eh diba, di ka na binigyan ng ATM ng asawa ko? Well, cash na kasi ang iniaabot niya sa akin. Alam mo naman, hindi niya ma-resist ang angkin kong ganda. Maganda ka nga, marami ka namang lalaking kumangkang sa'yo. Hoy, wag mo akong pagbintangan ng ganyan. Kalis, kung hindi mo na itatanong, ilang beses na kitang nakita. Actually, kasama ko pa si Rafael, pero hindi na lang kita itinuro kasi kawawa ka naman kung ma-stress ang asawa ko, hindi ba? May diin ang asalitang asawa ko nung sabihin niya ito. O ano ngayon sa'yo? Palagay mo ba maniniwala sa'yo si Rafael? Oo. Alam mo ba ang sabi niya sa akin? Gusto niya ako? Naningkit ang mga mata ni Clarice. Talaga ba? Yes, at inalala pa nga kitang sabi ko, paano ka? Huwag na lang daw kitang isipin. Alam mo, Atalia, ako ang kasama niya habang wala ka. Sa office namin ginagawa lahat ng posisyong gusto niya, lalo na sa couch at sa lamesa mo. Napangiwi siya sa sinabi nito. Ang bastos naman na to kung ginagawa nila yon. Napakababoy, sabi ni Rafael. Pagpapatuloy nito. Di niya raw alam kung paano sasabihin ng totoo sa'yo. Gayong nahihirapan daw siyang pakisamahan ka. Hindi ako basta naniniwala sa sinasabi mo, Clarice. Dahil kilala ko ang asawa ko. Hindi niya kayang hindi matagal makipag-sex sa akin. Inaabot kami ng 3 oras. Ang sarap. Ganti niyang pang-aasar dito. Akala siguro ni Clarice hindi siya marunong mambastos, lalo na kung tungkol sa sex. Masarap daw kasi ako, sariwa, makatas. Ikaw, ilang lalaki na bang kumabayo sa'yo? Kasi alam ko sa sarili ko, siya lang ang kumakangkang sa akin. Hoy Atalia, baka nakakalimutan mo. Ako ang girlfriend at asawa ka lang sa papel.